linggo, espesyal po nating pinagdiriwang ang Girl Child Week, isang programa na naglalayong itaguyod ang karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga batang babae sa buong bansa. At upang talakayin ang kahalagahan ng selebrasyong ito, makakapanayan po natin ngayon si Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang araw po sa inyo. Isang makabatang umaga po sa inyo, Ate Dayan, Kuya Audrey. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Yusek Tapales, magandang umaga po. Alright, Yusek, maaari niyo po bang ipaliwanag po sa atin ano po ba itong Girl Child Week at bakit po ito mahalaga ipagdiwang po sa ating bansa? Yung Girl Child Week po ay bunsod ng Proclamation number 759 series of 1996 pa po yan. Ang original na tawag talaga dyan is Protection and Gender Fair Treatment of the Girl Child Week. So medyo mahaba siya. So ito ay commonly tinatawag na natin ngayon na Girl Child Week. Ito ay pinapangunahan first of all ng Council for the Welfare of Children. Itinutulak talaga dito at nag-create ng awareness para mabigyan ang mga girl child, yung mga bata natin na babae na pantay na oportunidad at lalo na yung protection na very crucial talaga sa panahon ngayon. Ito, Ate Dayan, isang crucial part ng National Women's Month natin ngayong March. So nakapaloob talaga siya dito. 4th week of March siya ginagawa. So basically, we are creating awareness especially concerning yung mga current issues ng women. Ngayon, yung HIV/AIDS na andyan, yung adolescent pregnancy, yung mga sexual abuse ng mga batang babae natin, whether offline and online. Yan po yung tinututukan ng pamahalaan ngayon pong Girl Child Week natin. Ano po ba yung magiging tema ngayong taon para sa Girl Child Week? At ano po yung mensahe na nais nyo pong maiparating sa lahat sa pamamagitan nito? Ang tema po natin ngayon is katawan ko, karapatan ko, edukasyon tungo sa malaya at ligtas na pagpapasya. So ang gusto nating sabihin dito, syempre yung mga yung mga bata natin na babae, may karapatan sila to be protected, karapatan na maka-access ng tamang impormasyon para makapag-desisyon sila ng tama sa kanilang katawan at dapat hindi bina-violate ang kanilang karapatan pati yung integrity ng kanilang katawan Napakataas po ng sexual abuse natin based on the data of the Philippine National Police Women and Children Protection Center kunyari. Noong 2024, out of the 18,089 reported VAC cases, kalahati po dyan ay sexual abuse po ng bata. So whether it's rape or acts of lasciviousness, kaya yan ay nakakabahala. At ang mensahe din po natin, yung HIV/AIDS po natin, medyo tumataas din po yan. I think last year, nag-sound ng alarm din ng ating Department of Health. Kaya kailangan po natin yung bantayan. Maraming programa ang pamahalaan, ngunit kailangan pa nating bantayan. And also yung adolescent pregnancy, while starting 2019 and even of course starting 2022, ang numbers po ng nabubuntis ng 15 to 19 ay talagang bumaba. Yung below 15 naman yan po, napapansin natin, medyo tumataas naman. So a little over 3,000 plus ang mga batang babae below 15 na nabuntis. So yan ay practically pwedeng maging statutory rape yan, lalong-lalo na kung ang agwat ng edad nila nung nakabuntis ay lagpas 3 years old at talagang abusive at non-consensual yung kanilang pagtatalik. Unless, syempre, pag below 13, whether magkaedad halos sila o dikit lang, yan po ay talagang nagka-qualify ng statutory rape. So marami pa rin po talagang hamon na kinakaharap ang mga batang babae sa ating bansa. Sa nabanggit nyo nga, Yusek Tapales. Pero paano naman po makatutulong ito pong Girl Child Week celebration na ito para po mabigyan solusyon po natin itong mga hamong inyo pong nabanggit at maisulong pa yung karapatan ng mga batang babae, Yusek? At Dayan, itong Girl Child Week isang platform to para sa mga batang babae, saka sa national government agencies at private sector partners natin para mag-create ng awareness dito talaga. In fact, marami tayong, aside from the usual na ginagawa ng Council for the Welfare of Children, yung child-friendly local governance audit natin na nakatarget sa LGUs, nag-create tayo ng awareness na ang mga batang babae talagang dapat yan ay pinuprotektahan natin. Tayo ay may mga kapatid, may mga anak at may mga nanay po tayo. So bilang Pilipino, mapagmahal po talaga tayo sa ating mga kababaihan at hindi iba dyan ang mga batang babae. Marami tayong nakikita na mga biktima ng karahasan. I think lately lang merong isang batang babae na nawawala, na natagpuan na nakakalungkot ang nangyari. Sana isipin po natin yan. Kaya
at ang pamahalaan po ay hindi talaga tumitigil sa pag-create ng awareness. Nilalabanan natin yung violence against children, yung pagkalat ng HIV. Maganda ang programa ng gobyerno natin ngayon dyan, pero it's still a concern, dahil noong 2025, Ate Dayan, alam mo ba na average na 57 Pilipino ang araw-araw na dadiagnose ng HIV, at yung mga adolescents or yung mga youth natin ay isang malaking chunk ng mga nagkakasakit na ganyan. So, nag-create tayo ng awareness para po ligtas at protektado ang ating mga kabataan po. Okay, sir, ano po yung mga activities and programs na inihanda po ng Council for the Welfare of Children para sa Girl Child Week? Opo, in connection with the awareness campaign po natin ngayon, aside from the usual things that the CWC is doing, magko-conduct po tayo ng isang outreach activity sa Marilac Hills. Ito yung National Training Center for Girls Alabang, Muntinlupa. Magkakaroon tayo ng dialogue with kids doon para turuan sila at maintindihan nila yung adolescents, yung changes na nangyayari sa katawan nila, yung mga karapatan nila at boundaries na dapat hindi po binaviolate ng kahit sino man. Magkakaroon din tayo ng online campaign, yung hashtag GirlsThrivePH social media campaign. At makilahok po tayo sa hashtag Power Purple campaign. At magsuot po tayo ng purple sa March 23 and 25 bilang suporta sa ating mga batang babae po. Okay. Ano pong maipapayo po ninyo sa mga kabataan at gano'n na rin po sa mga magulang para mas maging ligtas at suportado po mga batang babae sa kanila pong paglaki? Opo, para po sa ating mga kabataan. At ito maganda, marinig din ng mga magulang. Tandaan natin na your boundaries and consent matter. Karapatan yung maging ligtas at marinig po ang boses nyo. Huwag matakot magtanong at humanap ng tamang information. Huwag lang basta sa internet. We suggest na kausapin nyo ang inyong mga magulang at guardians. Kung wala sila, naandyan ang guro at guidance counselors. Sa barangay, naandyan ang barangay health workers at barangay Wausi Desk. At kung wala po kayong makausap, na andyan po ang Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children. 24/7 na po kami. Tumawag lang po kayo. Basta bata, kami po ang bahala. Alright, maraming salamat po, Undersecretary Kuya Angelo Tapales, sa inyong oras at sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon patungkol sa Girl Child Week. Thank you, Kuya Angelo. Thank you po, Audrey, Ate Dayan.